BGYOJL, welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Hello po. We are so happy that you can join us Yes, today. I'm so happy din po to be here. Congratulations on being one of the panel of the Clash Teens. Maraming salamat. Ano ang naging reaction mo noong una mong nalaman na magiging part ka ng panel? Actually, nagulat talaga ako kasi nung sinabi sa akin nung manager namin na magiging isa ako sa Clash panel, di ako makapaniwala kasi yun nga, dati akong contestant sa The Clash, season 1 pa. So, sobrang bata ko pa nun and parang nai-imagine ko lang yung sarili ko sa mga The Clash teens na ganun din yung edad ko nung sumalang ako sa stage. Kaya nakaka-excite din na mag-share sa kanila ng mga learnings. Nung nag-clash ka, so hanggang saan ka umabot? Umabot ako sa second round. So basically, isang beses lang ako nanalo. Tapos nung second round, dun na ako nalaglag. Kaya may experience ka rin sa mga disappointments, So, no? yung The Clash for me, isa yun sa naging stepping stone ko kung nasaan ako ngayon. And sobrang dami kong natutunan. Kasi naalala ko po, before kami sumalang sa stage, nagkaroon pa kami ng 3 months na workshop. Hindi lang sa singing, like meron din kaming dance workshop, acting, like lahat inaral namin. Did becoming a judge make you reflect on your journey as an artist? Naalala ko yung pagiging clasher ko before and yung trainees ko as BGYO. Sobrang dami kong na-realize. Dati kasi wala pa akong mga experiences. Hindi ko pa alam yung mga gagawin ko. So ngayon, na-realize ko na you really need to prepare sa lahat ng bagay. Kasi kailangan mo siya paghandaan. Kailangan buong-buo yung loob mo sa lahat ng gagawin mo. Pinag-isipan ko talaga, inaral ko, nanood ulit ako kung paano mag-judge sila Kuya Christian. And inisip ko din kung ano yung magiging atake ko as a judge. Ano yung naging challenging part para sa'yo? Siyempre mga bata teens no? Pinaka-challenging syempre yung choice of words. Imbes na ma-feel bad sila sa sasabihin ko, gusto ko may mapulot silang aral na mas maging motivation pa yun na madadala nila. Hindi lang sa stage, kundi sa journey nila sa bahay and sa lahat. How do you balance being honest and yung pag-encourage sa kanila? Kasi sabi mo nga, di ba, dapat pinipili mo yung, dapat yung choice of words importante. Ako, yung ginagawa ko po usually, sinasabi ko muna sa kanila like yung mga bagay na magaling sila. Pagkatapos nun, dun ko naman sasabihin yung mga things to improve, syempre. Kasi kailangan naman talaga natin marinig yon na kahit na sobrang ganda ng performance mo, sobrang galing mo, kailangan hindi ka pa rin talaga tumigil sa pag-improve. So ako, sinasabi ko ba din yung mga kahit small details na napapansin ko na pwede pa nilang i-improve sa next performance. What qualities do you look for in a performer? Ako talaga pinaka number 1, authenticity and puso and yung total performance. Kasi as a performer, gusto ko makita yung hindi ka lang basta kumakanta, hindi ka lang basta nagkakwento. Gusto ko i-own mo yung stage na para bang nagko-concert ka lang. Ganun. Kumbaga, not necessarily ikaw yung may pinakamataas na boses, Yes. no? Kailangan buong performance talaga. What advice would you give to teens who are chasing their dreams? Katulad mo na, pwedeng hindi mo muna makuha to sa ngayon. Huwag kayong matakot ma-reject. Huwag kayong matakot matalo. Kasi ako bilang clasher before, isa yun sa ginamit kong motivation kapag step forward. Kapag inisip mo siya as negative, hindi ka talaga makakausad. So, kailangan mo siyang isipin na maging motivation. And lahat talaga ng mga disappointments, lahat ng yon, madami ka talagang matututunan sa pag pinagpatuloy mo and marami pang darating na opportunities. Di ba sabi mo nga, second round. After nun, time ba nun na nag-give up ka?
Or sige, pahinga muna ako, baka hindi para sa akin? Actually, after nung The Clash, nung natanggal ako, sumali pa ako sa isang reality show dito sa GMA. Tapos hindi rin ako natanggap. So nung time na yun, gusto ko na mag-give up. Parang inisip ko gusto ko muna mag-aral. Pero may isang araw na biglang dumating yung opportunity, yung sa BGYO, na may nag-message lang sa akin. So, yun nga, parang hindi mo talaga masasabi kung kailan darating opportunity. So, go ka lang ng go, wag kang susuko, ipagpatuloy mo lang kasi hindi mo alam, nandyan lang pala yung big break, nandyan lang pala yung blessing na darating. At saka grab lang ng opportunities, no? Anong reality show yun, JL? Starstruck. Wow! Anong season yun? 2019? Tingnan mo nga naman, di ba? Opo. Tingnan mo ngayon naman, nasa ano ka na? Panel yes, ka super na. thankful po talaga sa mga blessings. Ito naman sa'yo, JL, how different is it na judge ka versus performer ka? Saan mas nakaka-pressure? Magkaibang pressure siya kasi pag ikaw yung sasalang sa stage, sa singing contest, yung kaba mo, syempre takot ka magkamali kasi once na magkamali ka, mas less yung chance mo manalo. And dito naman sa pagiging judge, sobrang critical ng mga comments na sasabihin mo kasi madadala talaga yun ng mga contestants. Yung isa sa pagkanta, yung isa sa pag-judge. Oo. Hindi mo- kontrolado kung ano yung mafe-feel ng contestant. Yun. Sobrang hirap, sobrang magkalayo siya. At the same time, nire-relate ko din naman yung pagko-comment ko as a judge kasi dati din naman akong contestant. Siguro yun yung isa sa way bakit nadadalian ako. Kasi nga full circle moment Yes, siya. full circle moment. Alam mo yung Parang- feeling ng maging contestant. Yes po. If ngayon ka naging contestant sa The Clash Ay. Teens, what would Judge JL tell contestant JL? Maging totoo lang siya sa sarili niya kasi dati kasi yung young JL pa siya mag-explore, more on nandun pa siya sa mga influences na wala pa siyang original, like kung ano lang yung naririnig niya, yun lang yung gagawin niya. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin sa kanya na maging ikaw lang, basta tapangan mo lang yung sarili mo, huwag kang matakot matalo. Kasi kahit ano mangyari, pag binigay mo yung best mo, hindi mo yan pagsisisihan. How do you stay grounded? Ako kasi, every time na magkakaroon ng blessings, ng mga bagong opportunities, hindi ko siya nilalagay dito. Kasi once na ipasok mo siya sa ulo mo, talagang iba yung effect nun sa'yo eh. So sa akin, mas lagi akong nagiging thankful, lagi akong grateful sa mga nakukuha kong blessings sa aming grupo. And syempre, sobrang thankful namin sa mga supporters namin na nandun nung nagsisimula pa lang kami. Ano pala ang comment nila sa'yo? sa mga kagrupo mo, ano yung mga sinasabi nila sa'yo ngayong judge ka na? Syempre, proud na proud sila. Pero yung kami kasing grupo, pag alimbawa merong kanya-kanyang project, alam mo yung asaran, uy, judger ka pala, yung mga ganon. Pero mafe-feel mo na super proud sila sa mga natatanggap mo na project, like sa amin individually. Kasi sila, meron din sila. So, ganun lang din, super proud din naman sa kanila. Part na rin yun ng maturity ng grupo eh, ano? Yes, kasi wala namang sense mainggit. Siyempre, mga kapatid mo sila. Imbes na mainggit ka, mas maging proud ka sa mga nararating nila. Kasi meron kayong iba't ibang strength. So, pag na-achieve niyo nung isa yung ganito, kailangan talagang full support and proud ka, maging proud ka talaga. Sinong pinaka-close mo sa group? Pinaka-close, close ko silang 5, pero meron kaming iba't ibang bagay kung saan kami like mas nagiging close. Like halimbawa si Nate Jello kaming sa TikTok content. Okay. Yan, doon kami biglang Yun ang trip nyo. Yun yung trip namin. Tapos si Aki naman, pagdating naman sa kanta, ganyan, kami yung nagkakasundo. Si Mickey naman sa sports, ganyan, or sa mga sapatos or sa damit. Si Nate
Ayan, may kanya-kanya kaming pero kaming grupo, super close kami kasi ang tagal na din namin magkasama. Alam na namin yung ayaw at gusto ng bawat isa. BGYO has fans all over the world. Yes. How does it feel that your music reaches fans worldwide? Siyempre, nakakataba ng puso na yung music namin nare-reach na yung hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. And siyempre, ipapagpatuloy lang namin yung pag-create ng mga bagong music kasi ang sarap sa feeling na may nakikita kang mga audience na kahit hindi Pinoy na nagva-vibe sa music nyo, na-appreciate yung music nyo. So, very thankful na madami kaming mga international fans na nahuhugad, na nakukuha. And music is indeed a universal Yes. language. Message to global Pinoy fans na talagang inaabangan ka at nanonood ng The Clash Teens. Ayan, sa lahat ng global Pinoy fans, marami pa kaming pasabog, marami pang matinding paglalaban. Patuloy na manood ng The Clash Teens sa GMA Pinoy TV. Thank you, BGYO JL! Yes, thank you Maraming so much salamat! po. And good luck sa'yo, more power at aabangan pa namin ang mga pasabog Yes. sa The Clash Teens. Abangan. Thank you so much po.